Ayan, isang sigaw. Hoy! Pinoy ako! Hoy! Pinoy ako! Ayan, pwede po tayo makaupo. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, muli tayong makakarinig ng kanilang mga hinaing sa ating pamahalaan. Dito naman tayo, still coming from the Armed Forces of the Philippines. Hindi ko naman tatagalin pa ka-Eric. Retired ito, pero respetadong general sa kanyang panahon at walang iba, Brother Franco. Yes, class PMA 77, kung di ako nagkakamali. Yan, tawagin natin si General Felizardo Simoy. Ang simoy ng hangin, pagbabago. Ang simoy ng hangin, kalayaan. General Simoy. Salamat, ka-Eric. Sir. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipino. Konti lang po ang nakakilala sa akin kasi hindi naman ako sanay na magsalita sa public. Pero sa naoobserbahan ko sa mga nakaraang araw, dito ako magpo-focus sa ginagawa doon sa KOJC compound sa Davao City. Pasensya na po, mahina yung memory ko. Meron akong nabasa. Teka muna, para meron magkwe-question. Para makilala naman at siguro malaman ng mga pulis na nandito at malaman nila kung sino ba ito, ang isang general na retired sa Armed Forces. Nag-retire po ako ng 2011. Nagtrabaho ako sa private company hanggang 2015. Ngayon, consultant na lang po ako. Pero sa nangyayari sa Davao City, meron akong definition. Unang-una, sinisigaw natin na nabudol tayo. Nabudol tayo. Bakit nasabi ko? Ako ang nagpapirma kay BBM ng Manifesto of Support ng mga retired doon sa Marikina. Kahit titingnan ninyo sa mga litrato, ako ang nag-abot ng pentel pen para mapirmahan yung manifesto nakalagay sa whiteboard. Kaya lang, masasabi ko, nabudol tayo! Nabudol! First level pa lang yun na nangyayari sa atin. Ako naman ay tumanda na specialist sa research, intelligence research and analysis. Specialist po ako sa intelligence. Kaya ang pangalawang level ay hindi na pambubudol. Kung basahin ninyo sa dictionary, ang ibig sabihin ng subterfuge. Titignan ninyo sa dictionary ang subterfuge. Define ito sa Merriam-Webster as a stratagem. Ibig sabihin ng stratagem, strategy, taktika to conceal, escape, and evade na ginagawa ng isang grupo. Do we have now a governance by subterfuge? Yes! Itra-translate natin. Panlilins lang. So hindi lang tayo nabudol. Nililing lang pa tayo ngayon. Shout out, brother. Ngayon, ang isa pang tanong ko, is subterfuge part of PNP law enforcement operations? Pag matagal na pala. Yan ay para sa mga nakakatataas doon sa PNP. There is blatant lying and is now part
of power tripping. It saddens me that among Filipino intellectuals, yung mga nagkukunuhan ring matalino o may pinag-aralan, the truth is now garbage. Basura! Ang katotohanan ay binabasura nila. Pinakita ito doon sa KOJC sa investigation ng 3 senador. The truth is flooded by garbage and it becomes part of the government. So, bakit nasasabi ko ang ganito? Bago ako pupunta dito sa mga nakaraang araw, of course, tinatawagan din ako ng mga retired. Sabi nila, bakit ka nagsasalita doon sa Liwasang Bonifacio? Nagsasalita ako sa Liwasang Bonifacio dahil ako ay isang Pilipino. Ako ay isang sundalo ng Pilipinas. Pero masasabi ko, pinag-aaralan ko kung ano ang maganda para sa Pilipinas. Graduate po ako sa anti-terrorism course sa England. Graduate din po ako sa legal aspects of counter-terrorism sa United States. So kung sino man ang gustong magtanong sa akin, siguro naman ay kaya ko kayong sasagutin. Kahit kayo pa ang pinakamataas sa Philippine National Police. Ngayon, sa simula pa lang ng operation sa Davao, sabihin ko na lang na nasabi ko na yata ito first time na nagsalita ako dito. 23 years ako na-assign ng Mindanao. 10 taon sa Davao. Ang assignment ko is for national development sa Lanao area. Pero sa Davao, counter-terrorism. So, ang masasabi ko pa, sa law enforcement procedures, kapag merong target, for example, isang tao lang na armado, sinusubukan ito ng intelligence operatives. Sinusubaybayan ito para malaman kung nasaan ba talaga siya pumupunta. Pero, kung isang kriminal na hindi armado o sinasabi nating suspected pa lang, ang sumusunod dito ay mga sibilyan, ang tinatawag natin na informants. So ngayon, tatanong ko, tama ba ang intelligence operation ng PNP sa Davao? Palpak! Bakit hindi nila makikita si Pastor? Kasi hindi si Pastor ang hinahanap, kundi Pangalawa, agaw. kung isang tao lang ang target, ito masasabi ko, dahil noong araw, ang target namin ay yung mga armado. Alam nyo naman kung sino ang mga armado noong araw. Pero, meron kaming sinusunod noong mga araw na yon. Noong 1990s, naglabas ng agreement with the New People's Army. Naglabas ng agreement ang gobyerno. Agreement ito ng lahat. Ito applicable sa lahat. Ito ay tinatawag na Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Ito ay respetado sa buong mundo dahil sa mga hindi makatarungan na paghuhuli sa mga nasa kaliwa na mga rebelde. So nire-respeto ito ng armed forces at ito ay binabantayan namin na hindi mabiolate. Ngayon, ang ginagawa ng PNP,
sa Davao. Walang comprehensive agreement sa taong bayan kung ano ang gagawin nila sa kanilang operation. Therefore, ano ang dapat na sundin nila? Kundi isa ang dapat na susundin nila ay yung ang ating Constitution. So nakasulat doon ang dapat gagawin. Pangalawa, ang mandate ng Philippine National Police. Alam nila yon. Pangatlo, ang rules of engagement. Kung meron kang huhulihing kriminal o suspect na gumagawa ng mali sa bayan, ay dapat sumusunod ka sa rules of engagement. Nasunod ba ang rules of engagement? Ito pa, pag isang suspect lang ang huhulihin mo. Ito, nangyari ito sa nung nasa England kami. Kasi nag-o-observe din kami ng police operation. Nag-training din kasi ako sa Scotland Yard. So, yung Scotland Yard is training facility ng police, British Royal Police sa England. So, pag isang tao lang ang huhulihin, kahit na armado, ang ginagawa nila, 2 tao lang ang dapat na humuli. Kung hindi naman lalaban yung tao, 2 lang. Kung marami ang 2, that is a violation of their laws. Nangyari na ito sa England. Actually, noong magkamali ang mga pulis sa England, sa Northern Ireland. Sino ang sumagot ng pagkakamali ng law enforcers nila? Ang Prime Minister lumabas in public at sinabing, mga tao ko yan, ang hinuli namin ay lumabag sa batas. Yun lang ang itinayo ni Prime Minister Margaret Thatcher. Tayo, sino ang pinuno natin na tumatayo para sa mga Pilipino sa KOJC? Meron ba? So yun lang po ang may share ko sa inyo. Dahil ang operation sa KOJC ay using of too much force in capturing one single suspect. Ibig sabihin na simula pa lang paggamit ng 2,000 policemen is already not according to the law. Maraming salamat. Maraming salamat sa malinaw at matatag na pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy. Ang totoong may paninindigan na mula sa uniformed services na dapat tularan. Kagaya nila Major General Orlando De Leon, Major General Pukis, sina Captain Dado, sina Colonel Mitran, at marami pa na nagsasalita mula sa hanay ng mga retired generals at officers ng AFP at PNP, lalo na ang mga nag-graduate sa Philippine Military Academy at ang mga matitino na alumni ng Philippine National Police Academy. Hindi kagaya ni Bertugong si Torre Aristuhin. Bertugong si Torre Aristuhin kasama si Marcos.